ikaw ay doktor. Ano po ang inyong diagnosis dito sa economic health ng ating bansa? Baka nasa stage 4 na tayo. Aray ko, cancer na naman. Kaya mga fake news peddler kayo. Walang cancer si BBM na stage 4. Walang cancer. Abot ng 19 trillion pesos na ang ating utang by the middle of this year. At imbes na nagkaroon tayo ng magandang infrastruktura o magandang education system, ginamit natin sa flood control. At ngayon, hindi na tayo makakautang pa sa mga magagandang mga proyekto. Our demographics are no longer as good as they used to be either. At ang ating competitive advantage sa English-speaking ay nawawala na rin dahil sa technology. Functional illiteracy, Opo. 80%. Nakakalungkot na we had a window of opportunity in the last few years, pero sinayang na. At kahit sino ang susunod na magle-lead sa ating bansa will have to grapple with the huge debt that has already been accumulated. I think biggest loss din sa ating bansa ang pagbagsak ng foreign investment. And speaking of travel, dapat siguro may maningil sa ano ang naging resulta ng lahat ng mga foreign travels na ang layunin ay manghikayat ng mga investor dahil ang investment ay nasa all-time low na sa Pilipinas. Kaya ang naiisip kong... Bagsak by 40.5%. Opo. Halos kalahati. Pinakamalaking problema na kakaharap natin is wala lang nag-invest sa atin. There will be mass unemployment in the next few months combined with high inflation, and the Philippines is back to being the sick man of Asia. Ang plano talaga ni BBM dito ay utang lang ng utang. Problema na yan ang sunod na presidente. Ang gulang mo talaga, BBM. What do you think? If I may bring up one more big solution to plug our fiscal hole, last year po, ang pinaka-corrupt na ahensya ng ating gobyerno, ang DPWH. Yes. Pero may magandang balita po, ma'am. Number 2 na lang siya ngayon. Dahil walang budget na nirelease kahit saan sa buong bansa ngayong taon sa DPWH, na-solve na ni Secretary Vince Dizon ang korupsyon sa DPWH kasi walang project. Ay, bongga! Dahil wala kang project, wala ring trabaho. Pero ang bagong pinaka-corrupt na agency sa Pilipinas, Bureau of Customs. Tama po ang guest ni... Nadala ka lang Valedictorian talaga, Bjorn. Kung matagal na kitang pinupunta riyan dyan, ha? Alam ko kaya kung sino ka, ha? Ang problema ko, ang padrina mo sa Malacanang napakalakas. Pag nag-political will si BBM na mablock, Ang collection po ng Bureau of Customs baka abot ng 1 trillion per year. Pero ang sinasabi po, baka 1/3 ng potential revenues ay ine-evade. Yang padrino ng Bureau of Customs daw, allegedly, ay yung kapatid ni First Lady na si Martin Araneta. Yun na. That's why people are believing it because 3 taon na hindi pa rin tinutukay ni BBM ang Bureau of Customs to account